Yes, 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 yes. All right. Good evening and welcome back sa ating webinar serye. Monday na naman, start na naman tayo ng at napaka-lulupit na learning para sa mga internet marketers at mga Filipino entrepreneurs. So welcome, no? Welcome. Kung first time mo man dito sa webinar na to o kung suki ka na, no? Kung kasama ka na sa mga tumututok dito sa webinar serye natin, welcome, good evening at welcome dito sa ating Monday night webinar. No, napakaganda ng pag-uusapan natin and I'm very very excited dito sa magiging topic natin dahil ang pag-uusapan natin ay kung paano mo maging six-figure earner. Okay? At ang gusto kong itanong sa inyo bago tayo magpatuloy, bago tayo magsimula, sino sa inyo dito yung gustong kumita or kitain yung inyong first six-figure income bago matapos yung 2016? Ito, sa mga members, pati sa mga guests natin, no? Sa mga guests natin, sa mga sino sa inyo yung gustong matutunan kung paano nyo kikitain yung inyong first six-figure, no? Yung inyong first 1,000 pesos or 200,000 pesos na income dito sa inyong online business na ginagawa or sa inyong online business na gagawin. Okay? Sino sa inyo yung gustong ma-experience yung ganon bago magpasko? Okay? Tayo pong lahat. Okay, kung kayong lahat, make sure na mag-stay kayo hanggang sa uli ng itong webinar na to dahil yun yung eksaktong, no? Eksaktong pag-uusapan natin for this evening. Tuturuan namin kayo ng game plan, no? Ng plano, ng strategic plan kung paano nyo kikitain yung inyong six-figure income team. Okay, and ang magiging speaker natin and coach for this evening ay isang top earner ng aming team at isang six-figure earner at kaya na pakinggan mo itong person na to dahil alam niya kung paano kumita ng six-figure income sa ganitong klase ng business. Okay, so make sure to pay attention, mag-take down notes ka, mag-stay ka hanggang sa huli ng webinar na to kung isa ka sa interesado at isa ka sa excited na malaman kung ano yung mga kailangan gawin para maging isang top earner, para maging isang six-figure earner sa ganitong klase ng business. Okay? So babatiin ko lang muna yung mga naunang pumasok, sila Donna, sila June, sila Rosana, sila Eric Ronald, siyempre sila Roshin, no? Peroli. Okay. So, Buenaventura. Ayan. Magandang gabi sa inyong lahat. Okay. And I hope na yung mga nagsasabi na yung mga nagsasabi na ako gusto kong kumita. I hope na talagang gusto nyong kumita ng ganong kalaking income. Okay? Kasi madaling sabihin na ako gusto kong kumita. Dali lang sabihin nun. Pero minsan, yung mga nagsasabi ng gusto kong kumita, minsan hindi pa sila ganun ka willing. Minsan iba pa nga. Sinasabi nilang gustong kumita, pero sa tingin, no, para sa kanila, parang imposible, no? Parang imposible kumita ng ganung income sa kanilang business, no? So una, kailangan lakihan mo yung vision mo, no? Kailangan lakihan mo yung yung belief mo sa business na ginagawa mo, lakihan mo yung belief mo sa sarili mo, lalong-lalo na, no? Baka mamaya tapos hindi ka naman pala naniniwala. Deep inside you, sasabihin mo, ako kikita ng ganyang kalalaki. Ako magiging milyonaryo sa ganitong business. Baka mamaya ganun ka. Di ba? Kailangan you think big sa ganitong business, no? Yung business natin, hindi small time to, big time to, no? Yung business natin, potential at possible kang kumita ng six-figure, possible kang maging milyonaryo. Okay? Pero dapat, aware ka dun sa possibilities na yon. Aware ka dun sa reality na yon. Okay?
dapat naniniwala ka na kaya mong kitain yung ganong kalaking income. Okay? And lalo na kapag narinig nyo yung mga sasabihin at pag-uusapan natin sa August 27. No? Sa big reveal, doon mo talaga masasabi na itong business natin talagang big time. Na pwede ka talagang kumita ng big time income. Tipong kumikita ka ng 6, no? Hindi ang pinag-uusapan na natin, hindi na yung kikita ka ng 6 figure, no? Ang pinag-uusapan na natin, paano ka kikita ng 6 figure income every single month, tuloy-tuloy, walang humpay, palaki ng palaki. Okay? Yun yung malalaman mo kapag umatin ka sa August 27. Anyway, pasabik lang yan, no? Para siguradong umatin kayo. By the way, malapit na tayong magsimulang mag-accept ng mga reservation para dun sa August 27 anniversary event natin. So, make sure na antabayanan nyo yun. Okay? So, again, topic natin for this evening, how to become a 6-figure earner. Kung excited ka nang malaman kung anong kailangan gawin, what it really takes to become a 6-figure earner, ay hindi na akong papaligoy-ligoy pa. Papakilala ko na sa inyo, one of the top earner, 6-figure earner ng ating team, si Coach Raymond Gerald Tabaque. Brother, take it. Boom! Okay. So, welcome to this coaching. Okay, and good evening sa inyong lahat. So, ayan, I hope you're doing great. No? I hope na excited pa rin ko kahit Monday. Alam ko Monday, medyo, alam mo yun, para sa mga, siguro mga nag-work, okay, medyo mabigat yung araw na yan. Pero, I hope talaga na makita mo pa rin yung Monday na parang bagong pag-asa, bagong araw, di ba? Parang gawin yung negosyo mo. Okay, so dito, sa topic na to na i-share ko sa inyo, okay, actually, pinangalan ko ng online game plan. Okay, online game plan. So, naniniwala ba kayo to? Tanong ko lang sa inyo. Naniniwala ka ba? Okay, naniniwala ka ba na mahalaga ang game plan? O mahalaga ang strategy? O mahalaga, sabihin natin kapag gumagawa ka ng bahay, naniniwala ka ba na mahalaga ang blueprint? Okay, yung mga dinodrawing ng mga architect, naniniwala bang mahalaga yung kapag gagawa ka ng bahay? Kung naniniwala ka, say yes dyan, ang importante yun. Say yes na importante yung ganung bagay, okay? Kasi, okay, promise, yun. Namin sabi, opo, yes, sabi, okay. So, ayun, actually, napakahalaga talaga niyan. Kasi sa totoo lang, ito, share ko lang sa iyo dati. Nung dati pa nagtatrabaho ako, yung importansya talaga ng game plan. Kahit nung nagtatrabaho pa ako as a teacher, okay, kasi dati advisor ako ng grade 6. Diba, pag grade 6, ano yun? Pag grade 6, ano yun? Graduation. Diba? Tapos, ako yung mag-a-announce dun sa mga bata, dun sa mga, sa klase ko ng, ano, yung katulad, aakyat siya sa stage, i-announce yung mga award nila. Okay? Nung gano'n, binigyan ako ng preparation time ng principal, siguro mga dalawang linggo para i-practice yun. Pero ako, sobrang sabi ko sa sarili ko, gayang-kaya ko yan, teacher ako, gano'n ako sa sarili ko. 2 taon na ako nagtuturo, 2 taon ko na siyang ginagawa. Okay, hindi ko kailangan yan, hindi ko kailangan practice, hindi ko kailangan alamin yan. So, nung game na yun, okay, nung game na talaga, nung graduation day na, yung nasa papel ko lang, okay, yung mga pangalan na ng mga estudyante at saka yung mga award lang nila. Wala akong script, okay? Wala akong kahit ano. Talaga nandun lang ako, wala akong pinractice. Wala akong strategy kung paano gagawin. So, nung nangyari, nung pagpunta ko doon, kasi wala akong practice, hindi ko alam kung anong gagawin ko, sobrang confident na ako, sobrang naniniwala lang ako na magagawa ko siya. Pag tungtong ko doon sa podium, okay, kabado talaga ako. Kasi ito yung masaklap dito, na pagkabalik-baliktad ko yung mga award ng mga bata. Katulad, yung valedictorian namin, okay, yung valedictorian na estudyante, ito, isa to sa pinaka-epic feel talaga na nagtatrabaho pa ako. Okay, parang alam mo, parang mapapatanong mo, sigurado ka bang hinire to? Parang gano'n. After na yun, nag-resign ako kasi sa sobrang nahiya talaga ako. Okay? So, yun nandun na yung bata, sabi natin yung valedictorian, nandun yung valedictorian, which is talagang tinitignan ng lahat ng mga estudyante. Imagine mo, ikaw yung nasa gitna ng podium, okay? Ikaw yung mag-a-announce dun sa bidang estudyante doon. Tapos sinabi ko may loyalty award, pero wala palang loyalty award yung bata. Okay, so nagkagulo-gulo yung mga admin sa likod. Uy, wala namang loyalty award yan. May nag-ano sa akin, may kakalabit sa likod ko. Uy, ano yung pinagsasabi mo? Wala. So, yan na, nagkagulo-gulo na. Okay? So, grabe talaga yung parang alam mo yung pakiramdam na sana tapos na yung ganun. So, natapos yung awarding, natapos yung ceremony na iba-iba yung mga award ng mga bata. So, nangyari doon, kinausap ako ng principal ko.
Tapos may mga parents na gano'n, nagreklamo. Ayun, kaya nga naparesign ako nung anong taon na yun kasi sa sobrang hiya ko, ayun, yung ganong klaseng bagay. So, yung nangyari doon, nawala ko yung trabaho ko, napatanggal ako, or nahiya na ako sa trabaho ko dahil sa isang maling ginawa ko, dahil sa isang hindi ako nag-prepare ng game plan or hindi ako nag-prepare ng blueprint. So, sa business, ganun din kahalaga. Okay? Ganun din kahalaga dito sa blueprint na to. Gusto natin kumita ng 6 figures. Gusto natin maging top earner. Pero ano yung blueprint mo? Okay? Ano yung pinapractice mo? Ano yung ginagawa mo araw-araw para magawa mo yung goal na yon? Okay? Ewan ko lang kung nakaka-relate kayo sa ganun sa trabaho nyo. Nagkaroon ba kayo ng ganung klaseng experience sa trabaho nyo na parang naging sobrang confident ka? Sabihin natin may sales presentation ka. Sabihin natin na may ipepresenta ka. Nakita mo na sobrang confident mo, pero nung nandun ka na, alam mo yung bigla ka na lang, para ka nagdapa, na parang alam mo hindi mo alam gagawin mo. Ewan ko nakaranas kayo doon kasi sa akin naranasan ko yon. And kahit sa trabaho man, okay, kahit na sa pamilya man, kahit na may pine-prepare kayong reunion sa pamilya nyo, diba kailangan pine-prepare siya, kailangan may game plan kayo. Diba? Magkano gagastusin nyo, sino yung mga i-invite nyo, gaano karami, ganong klaseng mga bagay, ganon din sa business. So, napakahalaga ng game plan, kaya yun yung gusto ko i-share sa inyo. Isang proven way, okay, kapag goal nyo is to have 6 figures, okay, isang proven way na pwede nyo sundan step by step, okay, na para, alam mo yun, para makuha mo talaga, para maging malinaw para sa'yo, para makuha mo yung 6 figures mo. Okay, kaya kung sobrang excited ka na, ako very excited talaga ako i-share sa inyo yun. And I hope you're very excited. And let's go. Okay, so punta tayo sa pinrepare ko sa inyong slides. Okay, so I'm ganun ko kayo kalab. Nag-prepare ka talaga ako ng slides. So ito, i-share ko lang sa inyo. Okay, I hope you're very excited kasi grabe. Okay, so to the online game plan you can use to reach your first 6-figure income in your business. Okay? Pag binabasa ko to, na-excite talaga ako kasi ito yung lagi ko, alam mo yung bago ko pakitain to, yung 6-figure income na to, lagi lang ako na-excite talaga kapag tinitignan ko tong word na to, 6-figure income. Pero nung time na yun, nung nagsastruggle pa ako, na hindi pa ako kumikita, sobrang labo pa sa akin kasi hindi ko alam yung game plan na yun. Okay? So yun, so 6-figure income, so I'm very confident talaga dito sa ituturo ko sa inyo kasi as usual, bibigay ko lang sa inyo yung kinita ko na dito sa business na ginagawa ko. So ayan, 6 figures magiging na siya. Hope siguro by this month or next month magiging 200,000 na siya. So ayan, nakakatuwa lang pa-increase ng income habang ina-apply ko to. Okay? Habang ina-apply ko tong strategy na to, itong blueprint na i-share ko sa inyo. Okay? So yan, kinita ko ni 6 figures dito. Kaya I'm very, very confident talaga na itong ituturo ko sa inyo ay pupunta rin kayo, makakatulong din kayo pumunta dito sa pinapangarap nyong 6 figures. Okay? So dahil dito sa 6 figure na to, ayan, meron na rin akong 91 na grupo, okay, na members, tapos meron din akong 2,000 na prospects. Okay? So, ganun, okay? Dahil dito sa income na dahil dito sa activities na ginagawa ko, dahil dito sa game plan na to, araw-araw nagkakaroon ng prospect, araw-araw may nakakausap, araw-araw ko may nako-close, at dahil doon, naging 6 figures yung ginagawa ko. Okay? So, ayan, I'm very excited talaga para sa'yo kasi na-excite na ako sa pwedeng mangyari din sa'yo. Okay? So, yun, dahil doon, kanina, pinrint screen ko rin yung updated top leaderboards dito sa Ignition Marketing. I'm very happy talaga dahil ayun, all-time top 7 ako, last 30 days top 1 ako, at saka last 7 days top 1 din ako. Okay, so yun, dahil dito sa game plan na to, dahil dito sa blueprint na to, nagagawa ko maging consistent, okay, na maging top leader, top earner dito sa business na ginagawa. Okay, so actually very simple lang siya kung nakita nyo yung bullet points doon. Okay, meron ako i-share sa inyo isang simple strategy na kahit isang baguhan, okay, kahit na isang baguhan na wala pang income result is magagawa pa rin niya. Okay, so I hope niya okay ka pa rin dyan, okay na okay pa rin sa yun. So yun. So ayan, meron ako 5,564 likes. So ayan, marami, tumataas yung credibility ko dahil dito sa game plan na to, dahil dito sa blueprint or game plan na pwede mong magamit mamaya. Okay? Actually, sa totoo lang, kala mo sobrang komplikado nito, pero very, very, very simple lang talaga siya. At i-share ko sa inyo yung step by step na ginawa ko
Basta I hope na nandito ka pa rin hanggang sa dulo ng webinar na to. Kasi sa dulo ko i-share yun. Okay, paano nag-work sa akin, ano yung ginawa ko, nung nagsisimula pa lang ako. And ayun, hopefully ma-model mo at magaya mo rin sa business mo. Okay? So yun. So ayan, sa mga hindi pa nakakilala sa akin, ako nga pala si Raymond Tabaque. Nalimutan ko ilagay yung last name ko. Pero yan, I'm Raymond Tabaque. So I'm a full-time internet entrepreneur. Okay? Pero dati, former high school social studies teacher ako. Yan yung mga estudyante ko. Yan yung mismong kinento ko sa inyo sa totoo lang. Grade 6 teacher ako. Tapos, naging memorable para sa kanila talaga yung graduation nila dahil sa akin. Okay, so hindi magandang way lang nga. Okay, pero love na love ako ng mga estudyante kong yan kasi, ayun, maganda yung bonding namin. Pero yun nga, ano ba yun, naging failure yung graduation nila at sa tingin ko hindi nila makakalimutan yun. Yung isa sa pinaka-pinagsisisihan ko talaga na ginawa ko na nag-teacher ako, okay, na alam mo yun, na hindi ko pinractice yun, which is the biggest day of their life. Tapos hindi ko pa pinractice, kaya ayun, sila yung nag-suffer doon. So grabe, hanggang ngayon hindi ko talaga siya makalimutan kahit di na ako nagtatrabaho. So doon ko nakita na napaka-importante talaga na may game plan ka, na may importante na may strategy ka, na may importante na may preparation ka. Okay, so yun. So yan, bago doon kasi may nilagay ako ditong picture ng Sunday. Kasi sa totoo lang kasi naniniwala ako na para, alam mo yun, para makuha mo, sabihin natin itong 6-figure income na goal mo, okay? Alam kong gusto nyo yan, okay? Pero, alam mo yung pakiramdam na parang, alam mo yung kailangan mong gawin, pero kapag ginagawa mo na siya or kailangan mo na siyang gawin, parang pakiramdam mo ayaw mo siyang gawin, okay? Ang gulo, no? Ang gulo. Pero parang ganitong pakiramdam, okay? Kailangan mo siyang gawin. Sinabi sa'yo ni mentor na kailangan mo mag-video. Sinabi sa'yo ni mentor, kailangan mo mag-vlog. Pero kapag gagawin mo na doon, parang tinatamad ka. Yung ganong klase. Naramdaman mo ba yung ganong klaseng pakiramdam? Okay? Kung naramdaman mo yon, i-say yes mo dyan. Kasi kung nag-yes ka, nakaka-relate ako sa'yo. Kasi ganon din ako nung simula. Pero na-realize ko kasi, para tayo gumawa ng action. May certain point na kailangan mangyari sa atin, okay? May certain point na kailangan na may maintindihan tayo or parang maging, para sa foreigners, mind blown, parang ganun, or para sa atin, parang may tatatak na experience para masabi mo na ayoko na, gagawin ko na lahat. Yung ganung klaseng experience. Okay? Parang ganun yung parang yung nangyari sa kinwento ko sa inyo. After that experience, nag-practice na lagi ako kapag kailangan ko mag-public speaking. Kapag ganito, nag-webinar ako, titignan nyo, meron akong pin-prepare na PowerPoint. Okay, kahit sinasabi nila na sanay na mag-webinar, nagpe-prepare pa rin ako dahil doon sa certain experience na yon. Okay? So, dito, bakit ko nagpakita ng isang picture ng Sunday? Kasi gusto ko i-share sa inyo kung paano nangyari sa akin. I mean, ano yung nangyari sa akin, yung ginagawa ko tong business na to, tapos yung nararamdaman ko yan. Okay, kasi naalala ko dati dito sa may, last, ano ba ngayon, 2016, no? 2014, 13. Okay, last 3 years, sa tingin ko mga mga December yan eh. Okay? Last 3 years, mga December yan, diba pag December medyo maraming gastos, yung ganong klaseng bagay kasi nagpe-prepare kayo ng mga regalo para sa mga kaibigan, sa family, yung ganong klaseng bagay. Naalala ko nung time na yon, noong December, lumabas kami ng girlfriend ko dyan sa Cubao. Okay, dyan sa Cubao. Tapos siguro mga gabi na yun, mga alas 7 na ng gabi. So, of course, kumain kami dito sa McDo. Okay? Tapos yung nangyari yun, sobrang, nagtatrabaho pa ako yun as a teacher. At alam niyo naman siguro sa, sa teacher, pag may mga teachers dito, siguro naintindihan nyo na napakababa talaga ng sahod ng teacher. Okay? Kung naririnig nyo sa balita, okay, napakababa niya. Actually, ewan ko lang, alam ko yung sahod ko ata yun, mga 15K ata yun. 15K o 16K, hindi pa kasama yung tax nyon. Okay? So grabe talaga, sobrang gipit talaga yung sahod ko nung time na yon. Tapos kumakain kami dito sa McDo, yung budget meal. Of course, madalas yung 50 pesos lang nung time na yun, medyo mahal na ngayon, 'di ba? So, yung girlfriend ko, okay, habang tapos namin kumain, gusto niya kumain ng ice cream. Okay? Gusto niya kumain ng ice cream. Tapos ako, of course, as syempre yung mga lalaki diyan, 'di ba? Alam niyo yung parang certain na pride na gusto mo ilibreng girlfriend mo or gusto mo ilibreng asawa mo.
okay, na gusto mo lang siya pasiyahin, gusto mo lang kahit yung simpleng kasiyahan niya lang na kumain ng ice cream, gusto mo ibigay sa kanya. Diba? Pero ito yung nakakalungkot dito, hindi ko alam kung bakit ko nasabi sa kanya, pero sinabi ko sa kanya na wala akong pera. Okay? Wala akong pera, hindi ko sa kanya Alright, so ito, dito sa Sunday na to, okay, ewan ko lang kung dito naputol, no? Pero share ko lang sa inyo kasi ito yung naging starting point sa akin or parang ito yung parang nagbigay ng point sa akin para ibahin, okay, para sabihin sa sarili ko na yun na nga, na gagawin ko siya, okay, na talagang gagawin ko whatever it takes, okay, para magawa siya. Okay? So, yun. So, basically, yun, nung mga December nga, nag-date kami ng girlfriend ko, tapos ayun, since kasi December yon, di ba, na ubusan talaga ng pera nung time na yan, tapos nung sahod ko yun as a teacher is mga 15K lang. 15K a month, okay, tapos bawas pa ang ano doon. I mean, hindi pa kasama yung tax doon. So, grabe, sobrang gipit na gipit talaga ako sa pera. Tapos, yun na nga, yung parang titignan ka, okay, tinignan ako ng girlfriend ko na yun ang bili ko raw siya ng Sunday. Tapos, after nyo, hindi ko siya nabilan. Sabi ko, wala sa budget, kulang pera. So, nangyari dyan, nalungkot talaga siya. Kitang-kita ko sa mata niya na talagang sobrang nalungkot siya yung time na yun. Tapos, after nyo, naramdaman ko talaga na after nyo, okay, after nyo, dun ko nasabi talaga na gagawin ko lahat, okay, para magawa tong negosyong to. Gagawin ko lahat para hindi na mangyari hindi na ulit mangyari to. Okay, parang ganung klaseng bagay. Okay? So, yung nangyari dyan, okay, yun, nung pagka-uwi ko ng time na yon, nakatitig lang ako sa Kisame. Okay, iniisip ko lang, hindi ako makatulog talaga dahil hindi ko talaga makalimutan yung pakiramdam na yon. Okay? So, after nyon, habang nakatitig ako sa Kisame, ayan, okay, nangarap talaga ako, paano kaya, ano kaya itsura ko kapag kumikita na ako ng 6 figures, okay? Mas mabibilang ko ba, mas mapapasaya ko ba yung girlfriend ko, mas mapapasaya ko ba yung pamilya ko, ganong klaseng mga bagay. Ano kaya yung pakiramdam kapag 6-figure earner na ako? Ano kaya yung pakiramdam kapag top earner na ako? Okay? So, una, talagang nangarap lang ako ng ganyan. Inisip ko lang ng malalim ng ganyan. Tapos, yung nangyari, to the point na naging obsessed talaga ako, to the point na naging addicted talaga ako na mag 6-figure income, na to the point na naging addicted talaga ako na maging top earner. Okay? Na talagang alam mo yun, lahat na ng ginagawa ko araw-araw, lahat na ng action na ginagawa ko ay papunta doon. At saka lahat ng mga ideas na naiisip ko, okay, talaga ang daming ideas na pumapasok sa isip ko kasi sobrang addicted ako na gusto kong makuha siya. Okay? Alam mo yung pakiramdam na sabihin natin na gusto mong gumraduate. Okay, gusto mong gumraduate sa school, tapos sa sobrang kakaisip mo ng pag-graduate, gumraduate ka. Yung parang ganong klase mga bagay. Pero sabihin natin, ayaw mo talaga mag-eskwelahan. Okay, gusto mong umalis ng eskwelahan. Okay, sobrang addicted ka, sobrang obsessed ka na hindi ka makatapos sabihin natin, ayaw mo talaga makatapos ng pag-aaral. Talagang ayaw mo. Tapos naranasan mo, hindi ka nga nakapagtapos, di ba? Yung ganong klaseng mga bagay, kakaisip kasi minsan sa pag-iisip natin, okay, kung sobra natin siyang iniisip, minsan na-attract natin eh. Okay? Actually, parang connected din nga to sa tinuro dati ni Coach JP. Okay? Kung ano talaga iniisip mo, yun yung mangyayari sa'yo, yun yung binibigay, yun yung ibibigay sa'yo. Kung ano yung hinihiling mo, kung ano yung lagi mong iniisip, yun yung ibibigay talaga sa'yo. Okay? So, ayan, after nyan, sobrang addicted talaga ako na makuha to, yung 6 figures na yan, yun, hopefully, buti naman nagawa ko siya. Pero, ito yung tumatak sa ito yung habang nangangarap ako, okay? Ito yung laging tumatatak din sa isip ko, if your dreams don't scare you, they aren't big enough. Okay, unang-unang pag-iisip ko talaga, paano kaya kapag kumikita na ako sa business na to? So medyo alam mo yun, hindi siya intimidating, hindi siya nakakatakot. Pero nung sinabi ko 6-figure income, okay, talagang nakakatakot na siya. At ito yung nakakatuwa dito, kapag nangangarap kang parang nakakatakot, pag nangangarap kang parang sabihin natin na sa tingin mong imposible, okay, doon talagang ikaw a-action eh. Okay? Kasi, alam mo yung mga action mo, dodoble, triple, yung ganong klase yung mga bagay. So, nangyari sa akin, lumaki yung pangarap ko, lumaki yung iniisip ko, tapos hindi ko alam saan ako magsisimula. Pero yun, habang inaaral ko yung business, okay, ayun, after nyon, araw-araw talaga nakatutok ako sa computer, inaaral ko siya, okay? Naalala ko nga yung time nyon na ayun, laptop pa ng girlfriend ko yung hawak ko. Okay, kasi alam ko nung time na sira-sira pa yung computer ko.
Nangyayari niyan, bigla nagre-restart, bigla nag-hang, minsan ayaw niya mag-on. Okay, ng mga time na yun na nagsistruggle pa ako, talagang alam mo yun, nakaka-frustrate talaga. Kaya gumawa lang ng paraan na sa girlfriend ko pa ako nakiki-internet, nakiki-research na nag-aaral. So, para-paraan lang talaga nung time. So, sobrang addicted ko kasi hindi ako sumuko kahit sira-sira yung computer ko. Okay? Talagang ginawan ko siya ng paraan. So, habang inaaral ko yung business, okay, may tumatak sa isip ko na sinabi ng mentor ko. Okay? Ito yung narinig ko sa mentor ko. Successful people are simply those with successful habits. Okay? Ibig sabihin, kung ano yung araw-araw mong ginagawa, yun yung makakatulong sa'yo para mapunta yung goals mo. Okay? Yun yung ibig sabihin, yung sikreto lang pala ng mga successful people ay yung habits. Okay? Yung habit na alam mo yung araw-araw nilang ginagawa. Okay? So yun, naging obsessed ako at sobrang addicted talaga ako na malaman kung ano ba yung araw-araw nilang ginagawa. Okay? So nangyari yun, nagbasa ako ng mga libro, inaral ko yung mga libro ng mga leaders, sabihin natin yan, sila Brian Tracy, sila John Maxwell, okay? Sila yung nakinig ako sa mga speeches nila Jim Rohn, okay? Nakinig ako sa mga webinars sila Coach Edward, sa webinar si Coach Mau, okay? Sa mga webinars dati ni Coach JP, okay? Talagang nakinig talaga ako. Sinaaral ko yung mga turo nila at saka yung mga sinasuggest sila mga ginagawa nila araw-araw. Okay? So, yan yung nangyari. Okay? So, ginawa ko lahat para malaman at i-apply yung habits nila. At nakakatuwa, nung sobrang obsessed akong aralin siya, okay, parang na-summarize ko siya ng very simple lang talaga nung mga ginagawa nila araw-araw. Okay? Actually, simple siyang intindihin, pero marami silang ginagawa. Okay? Pero kung magfo-focus ka lang doon sa simple formula na yon or simple game plan na yon, pwede ka muna magsimula ng step by step or umpisa sa umpisa. Okay? So yun. So ayan, nag-focus ako sa income producing activities nila. Okay? So sinishare nila ano yung mga araw-araw nilang ginagawa. Tapos ayun, kapag kasama ko si Coach Ed, din yung lagi kong tinatanong sa kanya, ano ba yung ginagawa niya, ano ba yung mga gano'n, ano ba yung income producing activities niya. Like ko sa kanya tinatanong ano ba yung ginagawa niya na nagsisimula pa lang siya. Hindi ko tinatanong, ito yung key dito kapag kasama mo, sabihin natin may kasama kang mentor, okay? Huwag ka masyado magtanong tungkol sa resulta nila. Okay? Magtanong ka kung paano nila nagawa yung resulta nila. Okay? Magtanong ka ano yung mga unang steps sa ginawa nila. Magtanong ka kung ano yung nangyari sa kanila. Okay? Kasi ito rin nararanasan natin at ganito yung pinagkaiba ng isang successful person sa unsuccessful person. Okay? Na-aral ko rin to, saka na-apply ko rin sa sarili ko at naging it works wonderful sa akin. Okay? It works effective sa akin. Like ko siya ginagamit. Okay? At saka dahil doon, nagkakaroon ako ng mga massive ideas. Okay? So, ayan, kapag may kasama kang mentor, lagi mong tatanungin kung paano nila nagawa yon. At ito yung differences nga ng successful sa unsuccessful. Yung unsuccessful person daw, okay, mas iniisip nila yung mga success na. Okay? Katulad, may nagpakita ng income nila. Iniisip na nila yung income. Hindi nila iniisip kung anong nangyari doon. Okay? So, since ako, medyo binago ko siya. Nung naintindihan ko to, binago ko na yung pag-iisip ko. Parang ganito Sabihin natin yung Apple, okay, yung company ng Apple, tinitignan lang natin na multi-million or billion-dollar company siya. Pero hindi natin tinitignan yung nangyari sa kanya before. Yung na-kick out si Steve Jobs, okay, na-impeach siya, pinag-resign siya, okay, yung ganong klase mga storya. Parang si Sylvester Stallone, alam natin na legendary siya, na napakayaman niya, pero hindi natin nakikita na isipin mo yung binenta niya yung aso niya, okay? Binenta niya yung aso niya para lang mabuhay, para maggawa yung script ng Rocky Balboa ba yan, yung Rocky Balboa, yung Rocky, okay? Para lang magawa yung script niya, binenta pa niya yung aso niya. Hindi natin nakikita yun pero doon pa lang kasi, doon ka makakaisip ng mga unang steps mo Okay? So dito, since ang industry natin is online, so doon ako nag-focus. Ano ba yung mga ginawa nila? So ito, i-share ko na sa inyo. Bago pala doon, okay? Habit, di ba? Habit. Okay, bago ko share doon, gusto ko na share sa inyo, 30 days. Sabi nila, okay, para magkaroon ka ng isang habit, kailangan meron kang 30 days. Okay? 30 days para tumatak sa'yo na parang maramdaman mong parang, alam mo yung parang kailangan mong kumain, yung parang ganong klase yung pakiramdam. Itong mga activities na to na i-share ko sa inyo, kailangan
kailangan talaga maramdaman mo siya na parang kailangan mong kumain, parang kailangan mong maligo, okay? Parang kailangan mong sabihin natin, kailangan mong maglakad, kailangan mong bumangon, kailangan mong, ganong klaseng pakiramdam, okay? Na alam mo yun na hindi ka matatapos ng araw na to unless na gawin mo siya. Okay? Sa ibang tao na parang alam mo hindi natatapos ang araw nila kapag hindi sila nanonood ng TV. Gusto ko itrato mo tong habits na i-share ko sa inyo na parang ganun. Okay? Na alam mo yun, na habit mo siya na hindi mo pwedeng hayaan na sarili mo na hindi mo siya matapos, na hindi matapos ang araw mo unless na magawa mo siya. At ito yung isang sikreto dito, kailangan mo ng 30 days para magawa yon. 30 days na hindi napuputol na ginagawa mo siya. Okay? Subukan mo gumawa ka ng isang action na 30 days. Araw-araw mo siyang gagawin na parang hinahanap mo siya. Okay? Kaya nga may mga tao na addict sa sigarilyo, may mga tao na hindi makapag-quit sa sigarilyo, may mga tao hindi makapag-quit sa pag-iinom. Kasi siguro baka may times na baka every month nagagawa nila, baka nagkaroon ng time na every week nagagawa nila, baka may time na 30 days sunod-sunod nagyoyosi sila kaya hindi sila makapag-quit. Yung parang alam mo yun na araw-araw hindi na matapos yung araw nila unless na magawa nila yung sigarilyo, unless na magsigarilyo sila. Okay? So paano kung i-apply mo yun sa business, no? Paano i-apply mo yung ganung klaseng addiction? Okay, medyo negative siyang pakinggan, pero alam mo sa business talagang addiction, okay, very healthy talaga siya. Ito yung pwede mong gawin na parang, parang super weapon mo, okay, na tatalo sa mga competition mo. Okay, yung magse-separate sa'yo from the successful to the unsuccessful. Okay, so yun. So ito yung isang habit na ginagawa nila. Okay? Na share nila sa mga webinars nila, sa mga libro din na binabasa ko. Okay, ito yung lagi nila sinishare. Ito yung laging, ito yung kinompile nila. Okay? 30 minutes reading, personality and skills. Okay? Para i-improve mo yung sarili mo, improve mo yung skills and personality mo. Tapos after nyon, 30 minutes listening to audio or trainings, audiobooks or trainings. Hanggang ngayon ginagawa ko to, much better kung mas maraming oras ilaan dito. Okay? So, ginagawa ko to araw-araw, kahit hanggang ngayon na top earner na ako, ginagawa ko pa rin siya, kahit 6-figure income earner na ako, ginagawa ko pa rin siya. Ginagawa ko pa rin yung mga activities na hindi pa ako kumikita. Okay, tinatrato ko pa rin yung sarili ko na parang konti pa lang nalalaman, tapos tinutuloy ko pa rin tong activities na to kasi dito ko nakuha yung resulta ko. Okay? Kasi kapag ginawa mo to, tataas yung confidence mo, tapos marami ka pang ma-attack na prospect. At mamaya, i-share ko sa iyo, diba, nag-promise ako sa iyo kanina, kapag nag-stick ka dito sa webinar, i-share ko sa iyo yung exact strategy na ginawa ko. Okay? Kung paano, basta makukonect mo to, kung paano mo to magagawa sa business mo. Okay? So, yun. So, ito, I hope na nag-gets, okay? Every day for 30 days, gawin mo siya. Kapag naputol siya, okay, gawin mo pa rin siya. Kapag nagtatrabaho ka, okay, medyo challenging siya, kasi kailangan mo talaga maglaan ng isang oras, at least isang oras dito. Okay? At least isang oras para dito. Okay? Baka kailangan mo magsakripisyo na hindi makanood ng TV. Okay? Baka magsakripisyo ka na mabawasan yung pagtulog mo. Okay? Pero yun na nga eh. Okay? Whatever it takes, diba? Kahit ano man, kung kailangan mo talaga kitain yung 6 figures na yon kapag nakaranas ka rin ng certain point, okay, na kailangan mo magbago. Okay? So, ito yung isang activity na ginagawa nila at ito rin yung ginagawa ko. Okay, ito yung isang game plan. Okay, isa pa lang yan. So ito, after nyan, yung game plan, tinatawag ko naman dito sa second game plan ay SPT recipe. Okay, bakit ko siya ginawang recipe? Kasi, alam mo yung pakiramdam na nagluto ka, okay, tapos, napaano mo, na iba-iba mo siya. Okay, katulad, nagbe-bake ka ng cake. Sabi natin na yun, nagbe-bake ka ng cake. Okay, alam mo yung pakiramdam na sabihin natin na pagbalik-baliktad mo siya. Okay? Ewan ko, imagine mo, nagbe-bake ka ng cake, tapos napagbalik-baliktad mo yung procedure. Sabihin natin na hindi mo pa hinahalo, nilagay mo agad siya sa oven, medyo matubig-tubig pa, okay, hindi pa siya malapot, yung ganun, nilagay mo agad siya sa oven. Imagine mo yung ganung klaseng bagay. Ewan ko, hindi ako marunong mag-bake ng cake, pero ewan ko kung ganun yun. Pero, sabihin natin, nagluluto ka, okay, sabihin natin, nagluto ka ng adobo, ginawa mo, pinakuluan mo muna. Okay, pinakuluan mo muna yung tubig, yung toyo at saka yung suka bago mo
sabihin natin ganun, okay, na pagbalik-baliktad mo. Ayun, siguro may ibang mga recipe, diba? May ibang recipe na kailangan in order siya. Okay? Ewan ko, kung may mga ibang tao na ginagawa siguro yun, baka nag-work sa kanila, pinapakuluan muna yung suka at saka yung toyo bago ilagay yung baboy. Diba? Pero kasi when it comes to recipe, kailangan in order siya. So yun yung point dito sa SPT. Siguraduhin mo na in order siya. Siguraduhin mo na sunod-sunod siya. Kasi kapag hindi mo siya sinunod-sunod itong game plan na to, okay, hindi siya mag-work. At ito pa yung pinakamasaklap, pwedeng bumalik pa sa'yo. Okay? Pwedeng bumalik sa'yo, pwedeng magkaroon pa ng negative na review sa'yo, pwedeng ikabagsak pa ng business mo. Okay? So make sure na gawin mo siya step by step at gawin mo siya na, ayun, na sunod-sunod. Okay? So yun, una, SPT. Una sa S is study. Okay? Sobrang simple lang. Okay? Una, aralin mo tong industriyang ito. Do whatever it takes para maaral mo siya. Do whatever it takes para maintindihan mo yung mga konsepto, para maintindihan mo yung strategy by doing the 30-30-30 challenge. Okay? So, ayun. Okay, yung una, nung inaaral ko talaga to, una kong step na ginawa sa business ko, nag-invest talaga ako sa training materials. Okay? Kung member ka na ng Ignition, okay, naaral mo na yung OPT, okay, I congratulate you kasi ginawa mo na yung unang step. Okay? Kapag naman sabihin hindi ka member pero nagbabasa ka ng libro, nag-i-invest ka ng mga libro, nagbabasa ka ng mga libro ni John Maxwell, nila Jim Rohn, nakikinig ka ng audiobook, I congratulate you kasi ginagawa mo na yung first step. Okay? Ginagawa mo na yung unang step kahit di ka pa nagkakaroon ng income pero nandun ka. Okay? Ginagawa mo siya. Okay? Tapos ito, pangalawang step, dito na nagkaroon ng maraming challenges. Okay? Pangalawa is practice. Okay? Is to apply. Okay? Nangyari, dapat siguraduhin mo yung study mo, yung inaaral mo, siguraduhin mo is ina-apply mo siya. Ginagawa mo siya. Okay? Siguraduhin mo na, ayun, katulad, nag-aaral ka about vlogging, siguraduhin mo na ginagawa mo siya. At alam kong siguro masakit sa ulo na gawin yung vlog. Diba? Masakit sa ulo na gawin yung vlog. Pero kapag sa tingin mo talaga, na naintindihan mo na makakatulong sa yung vlogging, okay? Gagawin mo siya eh. Gagawa ka ng paraan. Naalala ko talaga dati, sobrang sakit sa ulo talaga nung time na yon kasi teacher nga ako, ginagawa ko lang sa internet, nagsisearch lang ako sa Yahoo, tapos nagsisearch lang ng mga balita. Yun lang ginagawa ko sa internet. Okay? Tapos kung gagawa man ako ng PowerPoint para sa mga bata, ganun yung ginagawa ko, images lang. Pero wala akong alam sa vlogging. Hindi nga ako marunong magsulat. Hindi rin ako nag-video ng time na yon, pero inaral ko talaga siya kasi na-gets ko siya. So una, pinag-aralan ko paano mag-vlog, binaral ko paano mag-video, tapos pangalawa is to practice, ginawa ko siya. Tapos ito na, pag nagawa mo na siya, okay? Ito na. Dito ka magkakaroon ng resulta. Dito yung nagdi-differentiate sa mga may resulta sa mga walang resulta. Okay? Ngayon pina-practice mo na siya. Pangatlo is you teach. Okay? Ituro mo kung ano yung na-apply mo. Okay? Ituro mo kung ano yung na-apply mo. Katulad, inaral mo paano mag-video. Okay? Tapos, in-apply mo, nakagawa ka ng first video. Tapos sa pangatlo, ituro mo kung paano mo nagawa yung video. Okay? Ang nangyari dito, yung pag pinost mo to sa social media, pag pinost mo to sa vlog mo, yung mga taong gusto mag-video ay lalapit sa'yo at magtatanong, at ito pinakakatuwa dito, tataas yung trust nila sa'yo. Tataas yung rapport nila sa'yo. Okay? So, grabe, okay? Dahil dyan, dun mo magagawa, dun magsisimula yung taas ng credibility mo. Okay? So, ayun, okay? Yan yung isang example dito. Tapos, bakit mahalaga talaga? Wait lang. Okay? So, bakit mahalaga talaga na kailangan sunod-sunod tong study, practice, teach? Naalala ko dati nung last year November, sinama ako ni Coach Edward sa isang seminar. Okay? Sinama niya ako sa isang seminar, sa Pioneer Seminar yon. Okay? Nagano doon eh, yung topic doon is a seminar tungkol sa mga internet marketers, affiliate marketers sa sa mga online marketing, online income, ganung klaseng bagay. Nagulat ako, bigla may nagtaas ng kamay sa harapan habang nakaupo ako doon sa medyo likod ako eh. Okay? Pero habang nakaupo ako doon sa medyo harapan ko, siguro mga dalawang rows ng harap ko, bigla may nagtaas ng kamay, nagtanong siya. Okay?
pagtanong niya, tinawag siya ng speaker, yes, anong tanong mo? Sinabi niya, paano ba yan? Okay, paano ba yung online business? Or paano ba yung business pala? Hindi online business, pero tinatanong niya, paano ba mag-start ng business? Okay, yung pala yung tanong niya, paano mag-start ng business? Ito pa yung ito yung nakaka-shock talaga nung sinabi niya after nung line na yon. Okay, sinabi niya, actually ako, ginano niya, nag-share siya. Actually ako, professor ako eh. Okay, professor ako ng business. Pero, yun yung nga, yung pinakamasaklap nga. Ganoon siya, sinabi niya yun, okay, yung words na yun. Nagtatanong siya, paano ba mag-start ng business? Ano ba yung mga tips na pwede mong i-share para mag-start ng business? Yun yung tanong niya. Okay? Tapos, yung nakakasaklap, pinaka na tumatak sa isip ko, na professor siya, sabi niya, professor ako, na nagtuturo ng business, alam ko for 15 years ata. Okay, medyo may edad na yung lalaki. Okay? Tapos, yun yung shinare niya eh. So, ibig sabihin, itong taong ito, okay, nagsa-study siya, tapos nagtiteach agad siya. Okay? Pero yung masaklap, tinatanong niya kung paano mag-business. No, ibig sabihin, paano mo gagawa yun? Paano mo, 'di ba? Parang ganun eh. Nagtuturo siya ng business na wala siyang business. Okay? Ganang klaseng bagay. So, ganun yung magiging tingin sa'yo ng prospect mo kapag skinip mo yung practice, kapag skinip mo yung apply. Okay? Ganun yung mangyari sa katulad, tuturo ka. Katulad na to, hindi ko may tuturo sa inyo to kapag hindi pa ako kumikita ng 6 figures. Okay? Hindi ko may tuturo sa inyo to, wala akong confidence na ituro sa inyo to kapag hindi ko pa siya kinikita. Okay? Kaya ayun, I'm very confident na mag-work talaga to kasi kinita ko na siya at ayun. Alright? Yun yung babalik sa'yo sa business mo kapag nag-skip ka. Kaya tinawag ko siyang recipe kasi kailangan talaga masundan mo siya step by step. So, simple lang talaga. Study. Actually, natutunan ko to kay Jim Rohn eh. Study, you practice, and then you teach. Okay? So, papakita ko sa inyo anong daily formula ko araw-araw hanggang ngayon. 30 minutes pagkagising ko sa kama. May katabi akong libro. Okay? May katabi akong libro. Tapos, ayan. Okay? Nag-study ako ng libro for 30 minutes. Kasi, kung anong unang-unang makikita mo, yan yung unang-unang mong gagawin. Okay? Kaya yun yung naging formula ko, yun yung parang naging parang tinrain ko sa sarili ko na itabi ko yung libro ko sa akin. Okay? Tinatabi ko sa sarili ko. Kaya after nyo, pagkakita ko, yung unang-una ko mahawakan na bagay ay yung libro. So agad, sinasabi ko sa sarili ko, kailangan ko mag-aaral, kailangan ko mag-study. Okay? So yun. So 30 minutes study an audiobook. Okay? So yun. Pwede habang may iba kang ginagawa. Katulad, naglilinis ka ng kotse, katulad, nagluluto ka, naglilinis ka ng bahay, pwede mo naman siyang gawin eh. Okay? Pero yun na nga eh. Gawin mo siyang dapat productive. Ako habang sabihin natin, nagmamaneho, okay, nakikinig ako ng audiobook, nagko-commute, nakikinig ako ng audiobook, yung ganong klaseng mga bagay. Tapos 30 minutes to 1 hour vlog kung ano yung natutunan ko. Okay? Sana makita mo kung paano siya nagko-connect. Okay? Isipin, ayun, inaral ko. Tapos dahil may inaral ako, may maiba-vlog ako. Okay? So, ayan. Tapos 1 hour or more. So, yun, 30, 1 hour. 30 minutes to 1 hour, i-vlog ko ano yung natutunan ko. So, may 2 hours na. Tapos, third hour ko, drive traffic to website or talk to prospects. Okay? So, naglalaan ako ng maraming oras, okay, para makapag-usap din sa prospect at saka mag-drive ng traffic sa website. Okay? Kapag sinundan mo tong formula na to, I believe makakatulong sa'yo to para magkumuha ng 6-figure income. Kasi hanggang ngayon, kaya ako siya nagagawa maging top earner for 30 days, for 7 days, at saka top 7 income earner dito sa business na to. Okay? Yan yung ginagawa ko everyday, yan yung ginagawa ko, dyan ako nagfo-focus. Okay? Kaya marami nagtatanong sa akin, Raymond, paano mo nagagawa yun? Araw-araw may nabablog ka or hindi man araw-araw, every week may bago ka nabablog, every day may bago ka napopost. Okay? Dahil dito sa formula na to. Okay? So, yun. So, ayan, dahil sa formula na ito, okay, nakakatuwa dito dahil sa formula na to, nagawa kong magkaroon ng full-time income, okay, na natuloy-tuloy ko siya at napataas yung credibility ko. At siyempre, kapag tumaas yung credibility mo, of course, maraming bibili sa'yo. Okay? At saka, ayun, dahil na nga since inaaral ko, okay, natutunan ko rin yung mga scripts, natutunan ko din yung mga strategies na walang reklamo, walang tanong-tanong, ina-apply ko siya kahit nakakatakot. At dahil doon sa formula na yon, ito yung tumulong sa akin na magkaroon ng freedom talaga. Magkaroon ng freedom na walang boss,
nakakapunta dito sa 100 Islands, dati sa Palawan, nakapunta sa Taal, sa trekking ng Taal, hindi ko na nilagay dito. Yan, sa may 100 Islands, nakapag-helmet diving ako, nakita ko si Nemo, okay? Ganang klaseng bagay, nakakatuwa yan. Tapos ayan, naidadala ko yung girlfriend ko na sa magagandang mga kainan. Dati McDo lang kami, Sunday, hindi ko mabili. Pero dito, napapakain ko na siya sa mga magagandang kainan, sa mga masasarap na pagkain, sa may maganda pang view, sa may sa may Antipolo to, okay, na may view pa, okay, na may view pa sa sa Metro Manila. Okay? So, ayan, grabe, okay? This formula really saved my life. Okay? So, yan, daddy ko rin, dati lagi kami nag-aaway. Sabi niya na itigil mo yung ginagawa mo, magtrabaho ka, maghanap ka ng trabaho. Pero yan, tuwan-tuwa na siya, na-treat ko na siya nung Father's Day sa Sbarro pa. Okay? Hindi lang sa McDo, hindi lang sa Burger King, hindi lang sa ganyan. Sa Sbarro ko pa siya na-treat. Tapos, nung recently lang, na-treat ko na sila sa, alam ko, sa Mary Grace, medyo pricey yung mga pagkain doon, pero na-treat ko sila at nakakatuwa dito, dahil dito sa formula na to, natutunan ko yung sarili ko na nakapagbibili ako ng pagkain, okay? Hindi ko na tinitignan yung presyo, tinitignan ko lang kung anong gusto nila. Okay? So grabe, okay? Itong formula na to, itong daily activity na to, itong success habit na to, ito talaga yung tumulong sa akin, ito yung nagligtas sa akin, ito yung alam mo, yun yung nagligtas sa akin dito sa business na to. Okay? Ito yung nagligtas sa akin para kitain yung pinapangarap ko dati. Okay? So, ganong klaseng bagay. So, ito, dahil din dito, okay, nakilala ko rin yung mga mentors ko, natalik ko rin silang kaibigan. Imagine mo yun, no? Imagine mo yung network mo, no? Imagine mo sa pagtanda mo, kaibigan mo sila, okay, mga milyonary, mga kaibigan mo, okay, pati yung mga anak mo, ipapakilala mo sa kanila, di ba? Imagine mo yung ganun, no? Dahil dito, okay, nakita nila action ko, nakita nilang action taker ako, nakita nilang ginagawa ko yung mga daily income activities, okay, hindi ako nag-reason out, hindi ako nag-excuses, na-separate ko yung sarili ko from the unsuccessful to the successful. Kaya nangyayari, nakuha ko yung attention nila at ayun, nabibigyan nila ako ng oras nila dahil doon sa mga actions na ginawa ko. Okay? So ayun, dahil doon medyo tumaas yung network ko, okay? At ayun, natututunan ko yung mga strategies nila, natututunan ko yung mga ginagawa nila, yung mindset nila, nakokopya ko. Okay, imagine mo yun, no? Imagine mo talaga hanggang sa pagtanda mo, sila yung barkada mo, sila yung kaibigan mo. No? So yun. So ito pa yung nakakatuwa dito. It only takes a minimum of 3 hours. Of course, much better if more than. Okay? Pero it only takes a minimum of 3 hours. Kaya mo bang ipaglaan? Okay? Kaya mo bang ipaglaan ang isang oras? Sabihin natin, pag nanood mo ng balita, matanggal mo siya para lang gawin to. Okay? Kapag sabihin natin, sobrang gipit ka talaga sa oras, may mga anak kang inaalagaan, may baby kang kinakarga, okay? May iyak na baby, okay? Sabihin natin, demanding yung girlfriend mo, yung boyfriend mo, sabihin natin, demanding yung asawa mo, sabihin natin, may sinahatid sundo ka, sabihin natin, demanding yung boss mo, pero kahit isang oras man lang kada araw, okay? Sabihin natin, nagmamaneho ka, kasama mo yung boss mo, kaya mo bang parang sabihin natin na makinig ka muna ng audiobook, nagko-commute ka papunta sa trabaho mo, kaya mo bang makinig ng audiobook, okay? Kaya mo bang gumising ng 1 hour before na mas maaga para lang aralin yung mga kailangan aralin, para lang gawin tong activity na to, okay? So it only takes a minimum of 3 hours. It's up to you kung paano mo, para-paraan lang yan, in short, okay? So yun. So, ito yung share ko sa inyo. Ano yung eksaktong strategy na shinare ko. Okay? Wait lang. Tignan ko lang kayo. Lang Okay. So, okay pa ba? Okay pa ba kayo? Okay. So, ito yung gusto ko i-share sa inyo. Okay? Na pinramis ko sa inyo. Okay? Na tumulong sa akin na magsimula dito sa business na to. Unang-una sa lahat, diba, nagsastruggle ako. Okay? Wala akong income result. Paano makikinig yung mga prospect ko? Yan yung naging problema ko eh. Okay? Yan yung naging problema ko talaga. And I believe, ito rin yung nagiging problema nyo siguro. Diba, sabi mo, Raymond, study, practice, and teach. Paano ngayon wala akong resulta para ituro? Diba? Pwede yan yung tanong mo. Diba? Paano yung wala akong income result? Paano ko pa ituturo? Diba? So, ginawa ko muna is, inaral ko kung paano. Kasi pagdating sa result, hindi naman talaga kailangan income result eh. Kahit anong klaseng result,
is a result. Okay? So, una kong ginawa is inaral ko yung blog. Okay? Inaral ko yung blog. Tapos, after ko inaral yung blog, nagkaroon ako ng blog. Pinractice ko siya. Okay? Magkaroon ng blog. After nyon, nakakatuwa, sobrang excited ako dahil nakagawa ako ng blog. After nyon, meron na akong pwede ituro. Nung tinuro ko na yung blog, may mga prospect na dumating sa akin. Well, ang galing mo, paano gawin yung blog? Ganong klaseng mga bagay. So, ang nangyari dito, tumaas yung trust nila sa akin. Tumaas yung rapport ko. Kasi ito yung nakakatuwa dito, dahil sobrang, alam mo, may mga tinuturo ako sa kanila na parang problema nila, naging solution provider ako dahil sa mga inaaral ko, tumaas yung trust nila, tapos nag-subscribe sila dun sa email list ko. Okay, dun sa blog ko, yung email autoresponder ko. Kasi ito yung nakakatuwa dito, nung nag-subscribe sila sa email autoresponder ko, okay, tinuro ko naman sa kanila, okay, nakakuha ko ng 5 email subscribers. Tinuro ko yun sa video. Nung tinuro ko yun sa video, tumaas na naman, dumami na naman yung nag-opt-in, dumami na naman yung naniwala sa akin, dumami na naman yung naging subscriber ko. Kasi nakita nila nagkakaroon ako ng resulta, pero hindi income. Pero resulta na gusto nilang masolusyonan. Okay? So, ang dami nagtatanong, paano magkaroon ng prospects sa online? Ganun sila. Ito yung ginawa ko. Nagkaroon ako ng 5 prospects sa online na hindi man lang ako pumipilit, di ako lumalabas ng bahay. So, tumaas na naman yung trust nila sa akin. Kasi ito yung nakakatuwa dito dahil sa kakaturo ko ng ganyan, may mga iba nag-pay-in na. Talaga naniwala sila sa tinuturo ko, naniwala sila. Tapos ito yung nakakatuwa dito, since may nag-pay-in na, tinuro ko naman paano ko nagawa yung paid-in na yon. Okay, kumita ako ng 2,000 pesos dito sa business na to. Ito yung ginawa ko. Okay? So, ganun yung nangyari. Okay? Ganun yung nangyari doon. So, nangyari doon, napatuloy-tuloy ko na. Ito yung nakakatuwa dito. Hanggang ngayon, ginagawa ko siya. Kung makikita nyo, yung mga tinuturo ko lagi sa video, nagtuturo ako paano magkaroon ng income result, nagtuturo ako paano magkaroon ng leads. Yun yung mga araw-araw kong ginagawa dahil doon sa success habits na shinare ko sa inyo. Okay? At dahil doon, araw-araw ako nagkakaroon ng resulta na kahit hindi pa income, pero resulta na nagkakaroon ako ng prospect, tinuturo ko yun araw-araw at eventually, nagiging income din sila, nagpe-pay in din sila. Okay? Dahil yun nga, very massive na yung nakikita nila dahil yun. Okay? Ito rin yung pwede mong gawin habang nagsisimula ka pa lang. Okay? Aralin mo siya, gumawa ka ng kahit anong result. Sabihin natin, may nag-inquire sa'yo ito, ha? Siguro kahit wala kang autoresponder, kahit na wala kang blog, pwede mo siyang gawin. Okay? Aralin mo paano yung business mo, may nag-inquire sa'yo. May nag-inquire sa'yo, sabihin natin, ni-reject ka. Pero may nag-inquire sa'yo. May mga ibang tao, hindi man lang nila magawa. Okay? Hindi man lang nila magawa na may mag-inquire sa kanila. Ituro mo sa video, okay? Nakaka-excite no? Kasi ito yung pwedeng action plan na simulan mo na eh. Okay? Na pwede mong ituro sa video, oy, may nag-inquire sa business ko, ito yung ginawa ko. Kasi yung nag-inquire, it's considered as prospect, di ba? So, yun. Pwede mo ituro yun, tapos may mga ibang mga tao magtatanong sa, paano mo nagawa yun? Paano mo nagawa yun? So, ayan, tataas na naman. So, yun yung mga pwede mong gawin. Okay? Yun yung mga pwede mong simulang gawin kahit wala ka pang blog, walang email autoresponder, walang income result. Yun yung mga pwede, para-paraanan talaga eh. Pero when it comes to result is any kind of result. Hindi kailangan ng income. Of course, maniniwala sila, tataas talaga yung tiwala nila sa'yo kapag may income result ka, pero any kind of result is a result. Okay? So, sa akin kasi nung naintindihan ko yon, yung sinabi sa akin yung mentor ko, tumatak sa akin eh, alam ko na gagawin ko. And I hope yun din yung mangyari sa'yo. Okay? Hindi yung, alam mo yung sabihin, wala nga ako income result eh, pero kung isipin mo ng maigi, pwede mo siyang ma-apply ngayon eh. Di ba? So, yun. Katulad yan, yung sabi natin, yung ganyan, pag-chat, or ano pa ba? Sabi natin, sa offline, nag-invite ka, ituro mo, ikwento mo, paano mo in-invite yung kaibigan mo. Pwedeng ganun, di ba? Ituro mo sa video yon kasi may mga ibang mga tao, hindi man lang kaya invite yung kaibigan nila dahil sobrang mahiyain sila. Pero ikaw nagagawa mo, di ba? Pwedeng credibility yun para sa'yo. Diba? Yun yung mga, alam mo, daming pwedeng ideas eh, di ba? Daming pwedeng ideas na pwedeng maisip eh. I hope na yun yung maging action plan mo na magamit mo ngayon. So, yun yung ano ko sa inyo, parang libreng bigay ko sa inyo, okay? Na since nag-stay kayo dito sa webinar na to. Okay, so I hope na nakatulong itong sharing na to and I hope na magawa mo siya ng action para maging, alam mo, starting step or next step para sa business mo. Okay?
So yan bro, thank you, and I hope marami kayong natutunan dun sa webinar na to. Okay? Yes. I'm sure maraming natutunan itong ating mga attendees at ang ating mga guests, no? So ngayon siguro pwede tayo magpapalawin ng konti ating palaging Q&A. Siguro kung may question kayo, gusto itanong regarding sa mga tinuro at diniscuss ni Coach Raymond Tabake, pwede kayong magsimula na i-post yan sa chat box. And then, we will try our best na sagutin yan para sa inyo. Okay, again, ang goal namin dito, para magkaroon kayo ng linaw, para magawa nyo mga pag-produce ng resulta, mga pag-produce ng 100,000 income sa inyong business. O mas higit pa. Okay? So yan, guys, start posting your question dito sa chat box. At kung may question, ayan, sasagutin natin. Ito bro, si W Park. Very unique ang name mo, brother. Paano kami mag-stand out? Pare-pareho pinopromote namin isang product for 1K customer. Okay, so good question. Okay, so good question yan, W Park. Okay. So, okay, nag-echo ata ba? So, isang way na pwede mong gawin is para mag-stand out, no? Yun yung isang way para magawa mo ma-stand out is, diba, katulad na to, 1K customer, no? Ano yung ginagawa ng mga kaibigan mo or ng mga kompetensya mo? Ano yung ginagawa nila? Tapos, pag-aralan mo siya, okay? Pag-aralan mo siya na maigi, ano yung ginagawa nila? Tapos, gumawa ka ng something different. Parang ganito yung ginagawa ko. Sa business natin, okay, dito sa industriya natin, halos lahat ng tao, okay, halos lahat ng tao ay ginagawa is promote now, join now, pioneering, ganyan. Ang ginawa ko is pinopromote ko yung sarili ko. Okay? Pinopromote ko yung mga trainings ko, pinopromote ko yung mga vlogs ko, pinopromote ko yung mga may tuturo ko, ipopromote ko yung solution ko. Kasi, bakit ganun? Kasi, wala namang makakagaya sa akin eh. Ibig sabihin, kapag pinromote ko yung sarili ko, wala akong kompetensya. At dahil doon, may kita nila parang akong product, parang akong company, natitignan nila, lagi nilang susubaybayan, lagi nilang pupuntahan, kasi nagbibigay ako ng mga solusyon. At dahil doon, kapag the time is right, if the time is right, doon ko sila opera ng product ko. Okay, kapag okay na yung rapport ko, kapag okay na yung trust ko, okay, ganong klaseng mga bagay. Kasi unang-una talaga, yung pinakaunang problema talaga as marketer ay attention. Kapag walang nakikinig sa'yo, kapag walang pumapansin sa mga posts mo, walang nagbabasa ng mga emails mo, okay, yan yung pinaka nakakalungkot na pwede mangyari sa'yo kasi hindi ka talaga kikita. Okay? At yun yung isang way para makuha mo yung attention ng mga tao, isang way para ma-stand out mo yung sarili mo, is you have to build trust first na may offer mo muna yung solusyon na pwede mong maibigay sa kanila. At dahil doon, mas papansinin ka ng prospect mo, mas makikinig sila sa'yo. Alam mo yung to the point na tatanungin, ano ba yung business mo? Pwede ba sumali dyan? Ganong klase mga bagay. Ano ba yung business mo? Sali ako dyan, ano ba yung business mo? Makakatanggap ka talaga ng mga ganong klaseng messages kapag consistent ka, kapag tinuloy-tuloy mo siya, kapag naintindihan mo ng maigi itong habits na to. Okay, may magsasabi, oy, bayad ako, sali ako sa team mo, ano ba yung business mo? Makakatanggap ako minsan ng mga ganong messages, gusto agad magbayad kahit hindi nila alam yung business ko. Okay? So, ganon. So, ano pa ba yung questions dito? Madami. Yeah, tsaka ito addition ko lang doon addition ko doon sa question ni W Park. Paano ba i-pronounce yan? W Park. Okay, kung mapapansin mo, kung medyo matagal ka na sa ganitong business, no? Kung matagal ka na sa opportunity business, sa network marketing or affiliate marketing, mapapansin mo dito sa business na ganito, people join leaders. No? People follow kung sino yung nag-stand up as leaders. Okay? So, kahit pare-parehas pa kayo ng product, no? Yung leadership quality ng isang tao, most likely iba-iba yan eh. Dahil bawat isa sa atin, may kanya-kanya tayong
personality, no? May kanya-kanya tayong charisma, no? May kanya-kanya tayong style. So therefore, no, yung personality na meron ka, may ma-attract yan ng mga certain type of people, no? So doon ka doon ka magi-stand out, doon ka magi-stand out as a leader. So ikaw as a leader, as a marketer, ang gawin mo yun nga, no? Mag-focus ka doon sa unang-una, ma-advise ko sa'yo, focus ka doon sa strength mo. Focus ka doon sa tingin mong strength mo. Okay? Kung sa tingin mong medyo magaling kang mag-video, focus ka doon, no? Kung sa tingin mo, ikaw yung tipo ng parang leader, speaker na medyo mahilig magpatawa, mag-joke, focus ka doon, no? Again, makakapag-attract yung personality mo, yung mga strengths mo, makakapag-attract ka ng certain type of people, yung mga makaka-relate sa'yo, no? And I'm sure, bawat isa sa atin dito, may kanya-kanya tayong stories eh. May kanya-kanya tayong mga background and stories na ikukwento, no? So yung mga kwento mo, yung mga i-share mo sa mga video mo or sa mga marketing messages mo, may mga types of people yan na ma-attract. Okay, may mga type ng tao yan na makaka-relate, no? May mga tao kang talagang ma-attract depending doon sa kwento na lagi mong kinukwento. Okay? So, huwag kang mag-alala kung pare-parehas kayo ng product, no? Huwag kayong mag-alala kung pare-parehas kayo ng product or mayroon kang kung maraming ibang tao na nagpo-promote ng similar product sa gaya mo. At the end of the day, yung leadership mo, yun yung tutulong sa iyo para mag-stand out. Sige, bro. Ito, may question. So, do you sell products, physical products, or sell coaching lesson? This is for the speaker today. Okay? Okay. So, thank you sa sagot, sa question mo, friend. So, kasi itong strategy na sinishare ko sa'yo, pwede mo rin siyang gamitin sa physical at pwede rin sa online. Pero pagdating sa akin kasi, yun lang. Actually, business ko lang talaga na pinopromote is this. Kasi ganun ako eh. Itong ignition, okay, itong training products. Ganito ako gumawa ng business, okay? Pag gumagawa ako ng business, hindi ako, iniwasan ko ng yung shiny object, okay? Yung palipat-lipat. Kasi maraming mga nagtuturo talaga. Maraming mga nagtuturo na na sabi na dapat marami kang source of income, ganung klase mga bagay. Pero yung nangyari sa akin, yung ginawa ko yung dati, okay, nahirapan talaga ako mag-close ng sale. Nahirapan akong kumausap ng prospect tungkol sa business. Kasi nangyayari doon na parang hindi ako naniniwala sa business ko. Okay? So nangyari sa akin, parang mas mapadali sa akin yung pag-close ng sale. Kailangan kasi maniwala ka dun sa business mo na para sa'yo, ito na talaga yung solusyon para sa kanila. Okay? So, ginagawa ko sa business ko, pag sumasali ako sa isang business, yun lang talagang ginagawa ko, yun lang talagang pinopromote ko. Okay? Kaya, ganun ako maghanap ng business. Talaga magpo-focus na ako doon, lalakihin ko muna siya. Okay, siguro bago, kailangan makitain ko muna yung first 7-figure income ko bago muna ako mag-isip ng ibang bagay. Ganun talagang focus. Okay, talagang focus ako, tapos, alam mo, kapag tinanong ako ng actually, ito ngayon gusto kong strategy sa totoo lang eh. Alam mo, may mga time pa na mismo na yung mga prospect na kapag iniisip nila yung company na yon, minsan ako pa yung sinasabi nila, ako pa yung iniisip nila. Okay, that's domination. Okay, that's domination. Alam mo, kapag yung prospect mo, katulad nito, na sabihin natin sa IM, ganun. Okay? Katulad yung prospect na to, marami na siyang alam na niya yung IM. Gusto na niyang bumili ng IM, pero hindi pa siya ready ngayong araw na to. Okay? Pero may time na gusto niyang bumili ng IM. Pero kapag naisip niya yung IM, sino una niya naisip? Diba? So, ikaw, diba? Yung ganong klaseng mindset eh. Kaya iniisip ko, kaya gusto ko mag-focus sa isang product.
Okay? Kasi it's domination nga, okay? Gusto kong ganun klaseng bagay na alam mo yun, na iba-brand yung pangalan mo doon sa company na yun. Kaya kailangan, kapag sasali ka ng isang company or business, siguro di mo talaga na very credible, na talagang, alam mo yun na alam mo na okay sa'yo na maiparis yung pangalan mo doon sa company na yun. Okay? Tapos, doon mo na ilaan yung effort mo, doon mo na magawa. Okay? Pero pagdating sa coaching lesson, ganun yung tanong niya, ang ginagawa ko kasi, pinopromote ko yun, tapos nag-offer ako ng mga bonuses kapag sumali sila sa team ko. Yan, isa pang cheat code yan, isa pang daya na pwede mong gawin sa business mo. Okay? Parang advantage mo against your competition. Maghanap ka ng isang bagay na pwede mo ibigay na bonus para sa iyo sumali yung prospect mo, hindi doon sa kompetensya mo. Pwede mong gawin is baka additional product, pwede mong gawin is parang additional coaching lesson, coaching product, or software. Okay, so pwede mong gawin yung parang cheat code mo, parang daya mo, para ikaw yung bilhan, para ikaw yung puntahan ng prospect. Okay? So, yun. Actually, physical product, wala. Wala akong binibentang physical product. Okay? All digital. So, ano pa ba? Questions. So, I hope nasagot ko yung question mo, friend. Ito may question si friend. Meron po akong MLM business about beauty products. Meron po ba kayo video tutorials kung paano mag-promote sa online? Ito may ibang paraan kung paano siya gawin. Kaya kailangan talaga alamin mo yung parang parang kiliti mo sa business mo Okay, parang alam mo yung parang diskarte pala. Okay, hindi kiliti pero diskarte. May iba ganito ginagawa. Okay? May ibang tao, alam ko nakausap ko lang to, isang prospect dati, yung ginagawa niya, which is nakapagbenta siya ng maraming products niya. Okay? Gumagawa siya ng makeup tutorial video. Okay? Alam mo yung mga sa mga YouTube, yung mga nagme-makeup, ang daming viewers, yung ganong klaseng mga bagay. Ginagawa niya, nagme-makeup siya, tapos sinedirect niya laging link, tignan mo yung ginagamit kong product, ito yung ginagamit ko. Click this link. Okay? Ganong klaseng mga bagay. Minsan, yun yung ginagawa niya sa Facebook. Kaysa isabihin niya, this is the best beauty product. Ito, sobrang gumanda ako after ng mga ganyan. Kaysa ganun yung gawin mo. What if ginamit mo, makikita ng prospect mo na ginagamit mo yung beauty product na yun, tapos tinuturo mo, ina-apply mo sa sarili mo, ganong klaseng mga bagay. Tapos, yun, ituro mo, ito yung ginagamit kong product mismo. Okay? Pwede mo i-click yung link na to para makita mo yung product ko. Yun, pwedeng ganong klaseng strategy. Yung ginagawa niya strategy kung paano. Okay? Kasi, pagdating sa how to promote, diskarte mo talaga yun Okay? It depends on you. Parang yan. Parang si Coach Ed more on vlogging siya, tapos ako more on video. Parang ganon. Okay? So, ganong klaseng bagay. Si Coach JP, ayun, more nag-i-interview siya, tapos law of attraction marketing siya, yung parang ganong klaseng mga bagay. May kanya-kanya rin kami diskarte. Okay? Kung paano gawin yung business. So, pagdating sa how to promote, may mga step-by-step ka makukuha, pero nasa iyo pa rin yun kung paano mo siya gagawin, kung paano mo na-picture out kung anong klaseng strategy yung gagawin mo. Okay? Ito, may question, bro. Si Denmark. Paano kumita sa vlog? Okay. So, thank you sa question mo, Denmark. So, basically, pagdating sa vlogging kasi, maraming paraan. Okay? It depends on how you use your vlog Kasi ako, affiliate marketer ako. So, ginagamit ko yung vlog ko para magbenta ng product. Okay? Ganun ko siya ginagamit. May iba kasing nagtuturo na, yes, you can earn from your blog by AdSense. Ganun klase. You can earn in your blog by using advertisement. Ganun klaseng bagay. Ang mangyayari kasi doon, kailangan magawa mo yung vlog mo is very viral. Kailangan magawa mo sobrang viral siya, na lagi siya napupuntahan, laging ganun. Okay? Na alam mo yun na parang sabi natin yung mga vlog ng mga ABS-CBN, vlog ng GMA, parang vlog ng sabi natin, ng mga When in Manila, yung mga ganong klaseng Rappler, mga ganong klaseng mga bagay. Kasi yung mangyayari doon, paano kakikita ng vlog by AdSense? It depends on the amount of traffic. Kung ilan yung nagkiklik sa mga advertisement mo. Pero paano kapag 100 prospects ka lang, 100 prospects, 100 traffic, 100 na tao lang pumupunta sa vlog mo kada buwan. Paano pag gano'n nagawa mo, di ba? So kapag nag-click sila doon, di naman lahat magkiklik sa ads mo, di ba?
Sabi natin, sa 100, 1%, 10 lang doon nag-click. Tapos sa bawat click, kikita ka ng mga 5 sentimo, 25 cents, di ba? Ganong klaseng bagay. Ang liit ng kita mo. Okay? Kaya ako nag-focus sa affiliate marketing sa products kasi commissions malaki. Patulad dito sa IM, kumikita kami 2,000 kapag nakaka-refer kami. So sabi natin, nagpadala ako ng tao dun sa vlog ko, may nag-click 10 dun sa sa product ko. 10 yun, may bumili. Sabi natin, kada click is nakaka 2 pesos ako kada click. Tapos do the math na lang. Pero kikita naman ako ng 2,000, di ba? Yung ganong klase ng mga bagay. Okay? So, ROI. Mas mabilis ang ROI kapag affiliate marketing. Yes. So, yun. So, kumbaga, Ikaw ba, bro? Sige. Kikita ka by selling products or by selling services, no? Yung vlog na tinuturo namin sa inyo, yung vlogging is just a way, no? Or just a tool para makakuha ng mga prospect, ng mga targeted prospects. No, kasi yun naman ang problema natin, di ba, usually sa business natin, paano hahanap ng prospect na interested dun sa ino-offer mo. Di ba yun naman problema nyo, karamihan? Okay, so yung vlogging, directly, hindi ka kikita sa pagba-vlogging, no? Okay? Kung hindi ka nag-AdSense. Actually, sa AdSense, hindi ka rin naman kumikita sa mismong pagba-vlogging. Kumikita ka dun sa mga advertisement na nasa vlog mo. Okay? Pero again, yung vlogging, yung vlog, tool lang siya para makapagpapunta ng maraming mata, no? Eyeballs, dun sa offer mo, okay? Para mas maka-attract ka ng maraming prospects na bibili ng iyong products o sasali ng iyong opportunity. Okay? Yun yung trabaho ng vlog, Denmark. Okay? Naintindihan niyo ba yung guys? Naintindihan ba na mabuti? Parang si Facebook. Di ba? Si Facebook, hindi naman kumikita si Facebook dahil sa Facebook eh. Di ba? Kumikita si Facebook dahil doon sa mga ads na yung mga nag-advertise sa kanya. Di ba? Yung Facebook parang way lang yun para maraming pumunta. Lagi tayong pumupunta sa Facebook, di ba? Enjoy natin yung Facebook. Okay, parang ganoon din yung vlog. Yung vlog mo, hindi ka directly kikita doon. Okay? Yun lang yung way para makapaghakot ng tao. Okay, again, we make money kahit sa traditional business, kahit sa online business by selling products or services. Okay? Ito si friend, sabi, agree, main focus pa rin is paano tayo mag-invite. Kung nagbablog ka, friend, actually, yun na yung pang-invite mo. Hindi mo na kailangan sila personal na invitahin. Kasi nga, ina-attract mo na sila. Di ba? Si Facebook ba, nag-i-invite pa para may mag-click dun sa mga ads nila? Wala. Di ba? Kasi andun na sila mismo sa Facebook. Kaya ganun ka din, kapag nakakapag-attract ka na ng readers dun sa blog mo, hindi mo na sila i-invitahin. Andun na sila eh. Sasabihin mo na lang, oy, watch this video kung nagustuhan mo yung mga topic dito. Kung interested ka sa making money online, click this video. Okay? Sila na mismo yung gagawa nun. Alright? How do you promote your blog to create more visitor? Create content. Okay? Ang sagot doon, Chona, ay create content. Tayo mga tao, bakit ka nagkiklik ng website? Bakit ka nanonood ng video? Di ba dahil sa content? Okay, by the way, that's a very good question, Chona, no? Malaking mystery yan para sa mga karamihan, lalo na sa mga nagsisimula. Paano makakapag-attract sa website? Ang sagot, content. No? Content. Bakit marami pupunta sa YouTube? Dahil doon sa mga videos. Dahil doon sa mga content. Di ba? So ikaw, as a vlogger, para makapag-attract ka din, kailangan mo ng content. Okay? Anong content? Anong klaseng content? Pwede ikaw mismo magsusulat or hahanap ka sa YouTube ng mga videos na pwede mong i-share dun sa iyong vlog. Pero again, content. Content drives people, attracts people. Okay? Pati yung vlog natin di ba? Kapag vlog lang yan, walang laman, tingin mo mapupunta dyan? Wala. Content talaga. Okay? Content. Pati sa Facebook, tingin mo kapag wala nagpo-post doon, wala nakakapag-share ng picture, wala nakakapag-share ng video, tingin mo may tatambay pa sa Facebook? Wala na. It's all about content. Okay? So guys, start thinking. Paano ka makakapag-produce ng content or paano mo gagamitin yung content ng iba
para ikaw makapagpapunta ng tao doon sa blog mo, sa website mo. Paano ka gagamit ng content para makapag-attract ng mga tao? Okay? So kung iisipin mo mabuti, no, lalo na doon sa mga may blog na, kung iisipin mo na mabuti, hindi talaga tayo vlogger. Ano tayo? Content marketer. We are doing content marketing, no? Nagamit natin yung mga content para mag-attract ng mga tao. Okay? So ito, may tanong si Chona kay personal question kay Bro Raymond. Is your 6 figures come from only Ignition Marketing? Tapos ano ba yung ibang business na ginagawa mo? Parang ganun, may question siyang ganun. Okay. So thank you just sa question mo. Yes, actually yes. Yung 6-figure income ko, yes, sa Ignition Marketing na siya galing. So talagang in-apply ko lang siya. Tapos ginawa ko lang tong habits na to, araw-araw. Tapos hindi ako na alam yun na kahit marami. Actually, kasi ito lang naman opinion ko to. Ewan ko kung mag-a-agree kayo dito. Pero ito rin na nakikita ko eh. The reason kung bakit maraming, the reason bakit maraming nag-fail, saka hindi nila nakukuha yung 6-figure income nila kasi palipat-lipat sila ng business. Tinakikita ko kasi katulad, nag-get sila ng system ng isang business, nag-get sila kung paano gawin, tapos may bago na naman lalabas doon, lilipat na naman sila. So may bago na naman silang aaralin na parang sistema. Okay, so palipat-lipat, gano'n nangyayari. Ako kasi, sa totoo lang, ever since na nagsimula tong IM, nandito na ako, okay? Isa ako sa founding member dito, hanggang ngayon, nandito pa rin ako. At sa tingin ko, yun yung reason kung bakit ko nakuha yung 6-figure income na yun. Kasi nag-stick ako dito sa program na to, nag-stick ako sa mga training na ina-apply, uma-attend ako lagi sa webinar, okay? Lahat ng pinapagawa sa akin, ginawa ko. Tapos, ang daming shiny object, ang daming nagko-convince sa akin. Kanina may isang napakasikat na networker at nag-PM sa akin sa fan page ko. Ayun, hindi ko siya pinapansin. Kasi alam ko dadalhin niya lang ako doon eh. Ramdam ko na yun eh. Okay, sikat na sikat talaga yun. Pero yun na nga, hindi ko na pinansin kasi alam ko pa nag-usap kami, alam kong ko-convince lang niya ako lumipat doon. Kasi syempre, di naman aalisin sa business niya, syempre, kasi pangalan na niya yun eh. So ayun. So, ganong klaseng bagay. Ganon ako ka-focus at alam kong magagawa ko to. Hindi ako aalis unless na, ayun, na talagang, anyway, ganon na nga. Okay, talagang ever since, talaga nandito lang ako hanggang sa kinita ko yung 6-figure income ko, hanggang sa makitain ko 7-figure income ko, dito lang talaga ako. Okay, sa community na to. Okay? So, yun. Very personal question, very personal answer, pero I appreciate you, Chona, na tinanong mo yun. Okay? So, yun. Oh, daming questions. Karamihan ng mga question regarding vlogging, no? Oo nga. Ayos yan, ayos. Basta. Anong brand ng mic? Anong brand nito? Blue Yeti ang pangalan nitong mic na gamit ko. Ito si Francis. At may magandang question si Francis. Paano ba mapapa-increase yung conversion rate? I have almost 6,000 subscriber pero 35 pa lang yung bumili ng product ko. So mga 0.7 yung conversion rate. What additional information you can give me para mapataas ko yun? Okay. That's a very good question, Francis. No? Ang gusto mo mangyari is tumaas yung conversion rate mo. Okay. Hindi ko kasi alam kung paano mo ginagawang ma-convert yung mga prospect mo, no? Pero kung sakaling sales video yung ginagamit mo, siguro try mong mag-split test, no? Mag-split test ng sales video. Okay, gamit ka ng dalawang sales video, tapos paglabanin mo sila. Okay? So, yung sales video na yun, dapat magkaiba sila. Okay? Parang variation, dalawang variation yung pinaglalaban mo. Tapos may mga tools ka na mga gamit, mga split testing tool, medyo advanced yun na, Francis ha. Sa i-research mo yan, split testing, no? Basically, ang mangyayari sa'yo nun, para magkakaroon ka ng testing doon sa dalawa na yun. Yung traffic mo, yung mga tao, makikita nila, yung ibang tao, makikita ito,
Yung ibang tao makikita ito. 50% ng taong pupunta sa website mo, ito yung makikita. 50% ng mga taong pupunta sa website mo, ito yung makikita. So, makikita mo doon sa dalawa kung sino yung nagko-convert na mas maganda at mas mataas. Okay? Tapos ganun. Kapag sabihin natin, ito na itong nakita mo, ito yung nakita mo nag-perform, nagko-convert ng mas mataas. Ang gagawin mo, ito, i-disqualify mo na yan. Okay? Sabihin natin, ito, sabihin natin 1% ito, 1% na siya. Ngayon, gagawin mo, gagawa ka naman ng panibagong magiging kalaban nito. Okay? Tapos paglalabanin mo ulit siya. Tapos sabihin natin, this time around, ito 1.5% na, ito naman yung tatapon mo, di-disqualify mo. Okay, so makikita mo, para kang nagkikreate ng contest sa yung mga marketing material. Pwede mo rin gawin actually yun sa sa squeeze page mo, hindi lang sa sales video. And again, hindi ko ina-advise yan sa mga beginner, no? Sa mga advanced lang. Kasi medyo baka sumabog ang utak, no? Pag ginawa ka agad. Medyo siya, napakagandang strategy pero para sa isang baguhan, baka ma-overwhelm, no? Para sa baguhan, kung sakaling baguhan ka tapos ayaw mong gawin yung split testing, i-try mo na i-analyze mo, baka mamaya hindi targeted yung napapapasok mo sa squeeze page. Okay, baka mamaya mga unqualified yung napapapunta mo sa squeeze page, no? Mamaya yung squeeze page mo nakalagay free iPhone. Lahat talaga mag-open doon. 'Di ba? Tapos ang pagkapasok nila doon sa squeeze page, may presentation na related sa business. No? So madami nga nag-opt-in pero hindi naman targeted. So make sure na yung squeeze page mo is tawag dito, sang-ayon or relevant dun sa offer mo. Okay? Minsan kasi ganun Gusto ng iba, sige, paramihan pala ng leads kailangan maraming prospect. Sige, gagawin ko. Clever strategy para maraming leads. Okay, gagawa ng squeeze page na very manipulative or sneaky yung headline, no? Para lang maparaming mapa-opt-in. Okay, tapos kanila papuntahin sa squeeze page. Okay, kaso nga lang kapag may disconnect mula doon sa squeeze page at sa sales video, talagang konti lang mapapa-convert mo. Okay? Okay lang ba kung blog article? Depende yan. Sabi nga namin sa inyo kanina, focus ka dun sa strength mo. Kung magaling ka sa writing, dun ka mag-focus. Okay? Magkano ba yung mic gamit mo? Mga nasa 8,000, ganun. 5,000 to 10,000, mga nagre-range sa ganun. So bro, may question si Shin, no? Shin? Mm-hmm. Sige bro. Recommended po ba na morning gawin ang 30-30 challenge? Especially sa mga nag-work pa, medyo hassle na time. It is best pa rin kung gawin nilang sakaling, okay, basta maging consistent. Yes, actually, sinagot mo na yung tanong mo, Shin. Actually, yes, basta maging consistent ka lang dun sa habit na yon, pwede siyang gawin. Pero ako kasi, kung bakit ko siya ginagawa, umaga, kasi yun yung talagang time na pwede ka mag-focus Kasi kapag sinimula mo na yung araw mo, medyo mahirap na mag-focus talaga. Kasi alam mo, pagbangon mo, paglabas mo ng kwarto mo, nandyan yung mga kailangan mong gawin. Okay, oy, magluto ka nga, oy, maglinis ka nga, oy, gawin mo yan, ganitong bagay, mas-stress out ka agad. Kasi pagkagising mo, wala pa nakakaalam na gising ka, di ba? Yung ganong klaseng mga bagay. So, doon mo pwedeng makapag-focus talaga. Pwede ka rin parang sabihin, mag-sakripisyo ka muna ng 1 oras na gumising ka na mas maaga para gawin siya. Okay? Pwede naman siya any time of the day pero recommended talaga yung umagang-umaga talaga pagkagising mo. Yun yung recommended talaga. Pero yun, kung talagang gapit ka talaga sa oras, naalala ko ng time na nag-call center ako, okay, naalala ko ng time na yon. Kapag wala akong tawag,
nagbabasa ako ng libro sa ano ko, sa sa area ko, nagbabasa ako ng libro habang wala akong tao. Kaya minsan pinagtatawanan nga ako ng boss ko. Ba, nagbabasa ka na ngayon mga ganung klaseng mga bagay. Minsan nakikinig, kahit bawal, nakikinig ako ng audiobook. Minsan para-paraan lang, okay? Naka-jacket ako, tapos yung mga nakikita niyo sa Facebook, yung gano'n, meron dito, nilalagay ko dyan yung ano, tapos nakaganon lang ako. Tapos nakikinig ako ng audiobook, okay? Para-paraanan talaga. Kung talagang importante sa yung business mo, gagawa mo talaga siya ng paraan. Okay? Tapos kanina lang ko may nagtanong ata kung ano yung mga librong binabasa ko. Actually, dati pinakita ko to kala Coach Ed, tapos ko na siya. Challenge ko kasi every 2 weeks bagong libro. Ngayon, ito na yung binabasa ko. Blink. Ano ba yan? Power of Thinking Without Thinking. So, parang ano siya, tinuturo niya kung, alam mo yung parang mabilis ka mag-isip. Kasi minsan, naging weakness ko kapag, minsan gumagano ako, tapos tumitingin ako sa iba-ibang bagay. Tapos ganun. So, itong book na to, parang may nakita akong weakness ko. Kaya ako siya, minsan ganun ako mag-isip Kapag may weakness ako nakikita sa sarili ko, doon ako nagpo-focus ko anong klaseng book ang inaaral ko. Pero yung mga nag-uumpisa pa lang ako, Think and Grow Rich, tapos Secrets of the Millionaire Mind, Rich Dad, Poor Dad, ganun. At saka, yung isang pinaka-breakthrough idea sa akin, breakthrough book talaga sa akin, is yung Start with Why. Favorite book ko talaga yun. Lahat ng marketing messages ko, doon ko ginawa. Saka dahil doon, tumaas yung bumibili sa akin dahil nung natutunan ko yung book na yun. Tapos, paano yung isa pang breakthrough idea book ko is yung 10X Rule, okay, ni Grant Cardone. Okay? Kaya ako nagagawin massive action, video dyan. Lagi ako present sa webinar. Lagi ako nandito, nag-share. Dahil doon sa book na yun, lagi ako present, lagi ako nakikita ng mga tao, lagi yun, nagawa ko na parang yun, nababrand ko yung sarili ko kasama ng company dahil doon sa 10X rule na yun. Domination, yung gano'n, nababrand ko nun yung pangalan ko sa domination dahil doon sa book na yun. Okay? So yun it's up to you kung ano. Pero yun yung pwede mong gawin. Kung anong weakness mo ngayon, pwede mong gawin, yun yung doon ka mag-focus. Anong pwedeng book ang pwede mong basahin. Okay? Alright. So guys, siguro that's it for this evening, no? We hope na nasagot namin yung mga questions nyo and I'm sure marami kayong natutunan dito sa webinar na to. And gusto ko lang i-promote yung topic natin para bukas. Topic natin para bukas, ito na, para sa mga nagtatanong ng mga about sa vlogging, kung ano yung susulat sa vlog, kung ano yung mga sasabihin sa video. Okay, kung yun ang question mo, make sure na umattend ka bukas. Dahil bukas, ang pag-uusapan natin at ang magiging topic ng ating webinar ay kung how to use stories in your marketing. Okay, kasi ang pinaka-effective na message na pwede mong i-share sa iyong mga video, sa iyong marketing, ay yung mga stories. Okay? Yan yung pinaka-entertaining, pinaka-attractive na form of marketing, yung telling stories. No? So kung gusto mong malaman kung paano mo gagawin yan, make sure na mag-attend ka bukas. Same time tayo, so 9 o'clock p.m., mag-login ka ulit. Same link na napadala sa'yo sa email mo, no? Same link lang din, and mag-login ka bago mag 9 o'clock p.m. para maka-attend ka. Okay? So yun, and then next Monday, ano ba next Monday? Ikaw pala ulit, no, brother? Sige nga, next Monday ako. Ikaw pala, next Monday, 23. Wow. Ang topic is the magic formula that could guarantee your result in your business. Bro, Simon. Simon ba to? Project Form. Okay. Ito yung about massive action. Okay. So ako pala ulit next Monday. Okay. Okay, so anyway, ang share ko kasi sa inyo doon is the magic formula na guaranteed success. Ibig sabihin lang naman, kahit itong formula na to, okay, kapag sinunod mo siya, okay, kahit anong klase, kahit anong mangyari, magkakaroon ka ng resulta talaga. Okay? Tapos yung maganda pa dito, it's up to you kung itong resulta na to, okay, kapag nagkaroon ka na itong resulta na ito, kasi ito na nga dito sa business natin, kailangan talaga may resulta ka. Okay? Kailangan talaga may resulta ka para makinig sila sa'yo. Okay?
Pero yun na nga, dahil dito sa formula na to, okay, mapipilitan ka talaga magkaroon ng resulta. Pero nga, hindi siya guaranteed na income talaga. Pero any kind of result, pwede ka magsimula kasi doon. Diba katulad na shinare ko sa'yo kanina sa story ko, okay? Hindi ako nagsimula sa income result. Pero dahil doon sa mga resultang yun. Pero itong formula na to, ito yung action plan, parang gano'n na pwede mong gamitin para tuloy-tuloy ka na magkaroon ng resulta. At dahil dito sa resulta na to, okay, makakapagsimula ka na, saan ka magsisimula sa marketing mo, saan ka magsisimula para mag-promote, mag-post, ganong klase mga bagay para lalo silang makinig sa'yo. Okay? So, yun. So, I hope na maka-attend ka next Monday. So, ako lang kasama niyo dun sa webinar na yan. Okay? So, yan. Yes. Okay. So, guys, see you tomorrow. Next Monday, kita-kits tayo sa Sinili. At dapat sa mga tatanong kung saan sila makakuha ng mga much detailed training at much detailed information about marketing, about blogging, etc. May pinadala akong email sa inyo. I-check nyo yun. Sa mga hindi pa members, check nyo lang. At andun yung link na magbibigay sa iyo ng additional information kung paano kayo maka-access dun sa mga premium training products namin. Okay, so ang speaker bukas is sa mga leader sa aming team, si bukas? Ayun. Si Resty Chavez, okay, yung siya rin yung nag-share nung nakaraan last webinar, no? Nag-share na rin siya. And siya yung magiging speaker bukas. Make sure to attend tomorrow and makita-kita tayo. At para doon sa mga members natin, guys, okay, ngayon, alam nyo na, no? Alam nyo na kung ano yung mga gagawin para maging six-figure income earner. Kung ano yung mga gagawin para maging top earner. Okay? Sa August 27, anong meron sa August 27? Sige nga, sa mga member na. Ano meron sa August 27? Sa August 27, magkakaroon tayo ng second event natin, no? It's going to be our second year anniversary. Magkakaroon tayo ng seminar event na merong coaching and classes, no? Parang gano'n. At itong mga top earners na nakikita mo dito, okay, sila yung mga mag-share at magtuturo din dun sa'yo ng mga in-depth training, no? Na pwedeng makapagbigay sa'yo ng breakthrough. Actually, ang title nung nung seminar event natin na yon ay breakthrough. Okay? Kasi ang goal namin doon, mabigyan ka ng breakthrough. Okay? Kung ngayon, alam mo na, no? Kung ngayon, alam mo na kung paano ka magiging six-figure earner, pag umatin ka doon, no? Lalo mong maiintindihan kung gaano ka-big time yung business na ginagawa natin. Doon mo maiintindihan kung paano mo magagawang kumita ng six-figure income every month. Kaya doon namin i-introduce sa'yo yung mga bagong armas, no, na gagamitin natin para mas makatulong sa maraming Filipino na makapag-produce ng resulta ng mabilisan. Okay? And the goal namin doon sa seminar na yon is for you to have breakthrough. Finally, makita mo ng malinaw, no, ng malinaw na kaya mo maging successful, kaya mo mag-succeed, kaya mo makapag-produce ng resulta sa business mo. Okay? So we hope to see you sa mga members. Okay? We hope to see you on that seminar. Okay? And this month, mag-start na tayo for reservation nung seminar event na yon. Abangan nyo lang yung updates na ipapadala namin via email, tsaka yung updates na ibibigay natin doon sa ating group page. Okay? So, we hope to see you there. And again, thank you so much for attending. And Bro Raymond, maraming salamat for sharing your valuable knowledge sa ating mga members at sa ating mga guests. Okay? Next week ulit. Sige guys, maraming salamat. Congrats. May bago na naman kayong natutunan na magagamit nyo sa inyong business. Make sure na i-apply nyo yan, no? Make sure na i-apply nyo kagad as soon as possible. Okay? So, good night sa inyong lahat. God bless and more success, more power, and God bless sa inyong lahat. Bye.
Chu, 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 chu.